Yo, yo! What's up mga kabutingting? Yan, isang mapagpalang umaga sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan na, dito pa rin tayo sa machine ngayon at mayroon ditong nagpapa-home service na dalawang disc pan na 12 inches. Yan, mga cute ito. Ito, old model na yun pag mga ganito. Matibay ito mga kabutingting. Tapos itong isa naman ay plug type na Eureka ang brand. 12 inches pa rin. So, yan. Bago natin ito umpisahan, yan, disclaimer lang, lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi tayo dito nagmamagaling. Ito daw ay gumagana, sabi ng may-ari, pero yan, kung makikita nyo ay wala na, pero nandyan pa rin yung tornilyo, pero ayan, lupay-pay na yung kanyang likod, tapos yung guard lock ay natanggal kaya ito iikot-ikot tong grills. So try natin itong tignan kung ito ba ay umaandar, pero bago natin yan paandarin ay tanggalin muna natin yung mga grills. Basag mga kabutingting. Ayan. Tingin ko hindi ito umaandar dahil medyo maganit yung kanyang shafting. Yan, ilalagay lang natin to ulit ng LC para makita nyo kung ito ba ay umaandar, dahil sabi sa akin ng may-ari ito daw ay umaandar. So, yan, saksak natin dito. Tignan pala muna natin kung ayan, naka number 1 yan mga kabutingting. So, kung aandar yan, iikot yan. So, saksak natin dito. Ayan, umaandar pero parang hirap siyang umikot. Ayan, mabagal. So, try natin itong ayusin. Ayan. Una, tanggalin lang natin ito. Tapos, itong kanyang knob. Ayan, gamit tayo ng Phillips screw. Tulak natin. Tapos, ito naman ay iangat. Ayan. Tapos, tanggalin natin yung tornilyo dito sa likod. Ngayon pala ay araw ng Biyernes. Pagkatapos ko nito ayusin, baka uwi na rin ako doon sa Libagon. Dali ito lang yung sinadya ko dito ngayon. Pauwi na sana ako. Kaso tumawag yung itong may-ari. Ayan, basag mga kabutingting, oh. Basag, pero magagamit pa ito. Itong isang basag lang, palitan na natin yan. Mawala kasi kadang hambong siguro, no? Parang may kumalikot na yata nito, mama, dahil wala ng tornilyo. Dali, tanggalin muna natin itong pangharap na ito, housing. Sa borders mo to, ma'am. Medyo maganit yung kanyang shafting, ikutin mga kabutingting. Baka pwede itong natuyuan sa langis, kaya hirap siyang umikot. Tanggalin muna natin itong kanyang takip. Tapos papalitan natin ito ng aluminum, yung kanyang gearbox, para hindi basta-basta mabasag. Uy, mali yata akong kagwang. Yan, to tanggalin natin tong tornilyo pala na ito. Bakit ba yung tornilyo yung matanggal ditong kagwang? Ayan. Bali, ito yung ating papalitan dahil nabasag. Pwede pa naman ito kung hindi lang ito plastic, kahit dalawang tornilyo lang ay pwede yan. Kaso wala na dito. Maglalagatak yan, tak 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 pag umiikot or pag nag-swing. Yan, mukhang kailangan nating baklasin din ito dahil yung kanyang cable tie ay nagkaputol-putol. Madisgrasya pa ito. Tanggalin muna natin tong tornilyo na ito. Dahil kita pa yung ginagawa. Ayan. So, bago natin ito palitan ng gearbox, tanggalin ko muna itong 4 na tornilyo dito sa pinakamotor para matalian itong
Ito, yung mga naputol na cable tie, bali papalitan natin. Tapos the same time, check din natin yung kanyang bushing tsaka shafting kung okay ba. Pero yung pagtanggal nitong 4 na tornilyo, hindi ko na ipakita. Ayan, bali natanggal ko na yung mga 4 na tornilyo. So, hugutin lang natin. Tapos dahan-dahan dahil wala nang tali yung mga, ano nito, pagdugtungan. Nakaputol-putol yung cable tie. Sana wala itong napatid. Bilangin na lang natin yung hibla kung sakto pa. Ayan, mukhang wala namang napatid. Ito ating ayos lang. Tapos kailangan nito walang hibla na nakapasok dahil yung ginamit na spacer ay meron nito. Cooling pan spacer tawagin nila dyan. Kaya tali natin ito ng cable tie. Ayan, pwede na natin itong pagpagan. Mukhang bago pa ito mga kabutingting. Ayan, tapos dito naman tayo, makikita nyo yung kanyang shafting ay napakaganda pa. Tingin ko nag-stack up lang ito doon sa harap. Tapos tingnan natin dito. Ayan, tingin ko natuyuan lang ng langis ito. Ayan, wala pa itong groove or yung gas-gas. Aron na katay hangin. Ay, ayoko nyan. Hadi ka? Oo, ayoko mag-electric pan. Mau ba? Ayoko. Yan, mabait yung may-ari mga kabutingting. Dahil gusto pa niya na habang nagre-repair ay yan papagamit niya. Maliit na electric pan. Asahi ang brand. So balik tayo dito. Tali ito ating pagpagan muna. Tapos dito sa kabila. Ayan. Bali gagawin ko nito ay maglalagay lang ako ng langis. Dahil natuyuan lang ito. Ayan, lagyan din natin ng langis yung pinaka shafting nya. Pati foam. Ayan. Tapos ganituhin lang natin. Ayan. Ayan, free wheel na. Marami pating buhok. Lagyan natin ng langis dito. Tapos ganituhin natin. Ayan. Mukhang blande yung buhok na ito Yan sa borders daw ito nang may-ari. Ayan. Lagyan natin ng langis dito sa likod. Ayan. Tapos simbol natin. Ayan. Tapos lalagyan din natin ng langis dito sa likod. Mali Ayan, simbol natin. Ayan. Ayan, pre-wheel na. Ayan, balik ko lang yung 4 na tornilyo. So ayan, na tornilyo ko na, 4 na tornilyo. Ayan, pre-wheel na mga kaputingting. So check natin itong kanyang kapasitor. Ang kapasitor na nilagay nito ay 1.5 microfarad. Check natin ito kung okay pa ba ito. Wag lang nating isagad. Para kung sakaling okay pa ito ay babalik lang natin sa pagdugtong dyan o ihilang natin mamaya. So ganda lang tayo ng tester. Ayan, tapos on lang natin itong ating tester. Select natin ito sa capacitance. Ayan. Tapos tingnan natin ito kung okay pa ba itong kapasitor na ito. Ayan, 0.9 na lang. So ibig sabihin sa 1.5 mababa na ito. Kaya medyo hirap din siya umikot kanina dahil hindi naman ganun ka stack up yung pinaka shafting ito kanina. Dapat iikot niya pa rin. Yun nga lang, medyo mabagal na. So papalitan natin ito ng bagong kapasitor at kukuha muna ako sa aking box. Ayan, bali ito yung ating ipapalit na kapasitor. Ito ay 1.5 microfarad rin. So yung pagkabit nitong kapasitor na ito dito ay hindi ko na ipakita. Kahit magkabaliktaran ito ay wala naman siyang magiging problema. At andito naman din yung may-ari sa aking gilid nanonood habang nagselfon-selfon.
So, ayan. Bali, ito ay aking i-connect muna mga kabuting-ting or ipagdugtong lang. So, ayan. Bali, napalitan ko na ng kapasitor. So, ang susunod natin gagawin nito ay bali, ito yung ating ipapalit na gearbox. Inaamin ko, ito ay second hand lang pero matibay dahil ito ay aluminum, hindi katulad doon sa plastic. Gagawin lang ay ito pa rin yung laman niya doon sa original na nakakabit nito na gearbox. Yung plastic ay bali ililipat lang natin ito mga kabuting-ting. Tapos Tapos plastic man. hindi plastic naman yun ni ma'am. Plastic lang naman talaga to. Ang madali lang naman na sisira nito ma'am, ito nababasag. Tapos ito lang din ang ating gagamitin sa pagtakip. So ito ay ating tornilyo. Kaso kulang ito ng tornilyo mga kabuting-ting. Dali ha. Kuha muna tayong tornilyo. Sino nang isap-sapting mo? So yan, bali andyan ma'am. Meron ako dito ang dalawang tornilyo. Try natin kung yung tornilyo na yan ay kasya ba. Dali ma'am ha. Yan, tanggalin ko muna itong ayan, sige ma'am. Yan, tornilyo lang natin ito. Ayan. Tapos kailangan pala ng mahabang tornilyo ng isa. Dahil hindi, kasyan siguro ito. Wag naman, mayroon naman din ako. Kasya na siguro ito or aabot. Try lang natin. Ayan, abot na no. Okay, gaganyan lang natin. Tapos ayos lang natin ito. Lagyan natin ito ng cable tie para malinis. Andali ha. Kuha tayo ng cable tie. Ayan. Tulin lang natin. So ito pa rin yung gagamitin natin na takip. Yung bangga yung takip. So ayan. Tornilyo lang natin yan. Halos magkakaparehas-parehas lang naman ito mga kabuting-ting. Kaya madali lang. Yan, tornilyo natin. Ayan. Tapos tornilyo muna natin itong switch. Dahil tinanggal ko ito kanina. Ayan. Tapos tornilyo natin itong isa pang tornilyuhan dito. Takip sa gearbox. Ayan, tapos ito ay ating tingnan kung mahuhugot ba. Ayan, nahuhugot naman. So okay na yan. Tornilyo lang natin yung swing arm. Ayan, tapos tornilyo natin dito. Ayan. Tingnan natin kung hindi pa ipit. Ayan, medyo gumanit. Baka tinalawan natin. Pupukin lang natin dito banda. Ayan. Pwede na yan. Tagpagan ko mo lang muna ito. Pati yung LC at saka screen. Ayan, bali nalinis ko na yung dapat linisin mga kabuting-ting. So ilagay na natin itong dapat ilagay. Para masubukan kung ito ba ay okay na. Yan, ito ay babaliktarin ko mga kabuting-ting para hindi siya basta-basta na kumalas. Yan ang teknik ko kung sakaling itong screen ay natanggal. Mas matibay kasi yung nandoon kaysa dito. Kaya mas maganda kung baliktarin. Kaso medyo mahirapan yung may-ari nito sa pagpasok. So ito ating paandarin muna. Lagay natin sa number 3. Tapos steady lang natin. Tapos lihain natin ito habang umaandar. Dali, tukuha mo na din akong liha para hindi hindi mahirapan yung may-ari pag naglinis ba or sa pagtanggal ng LC. Ayan, may ikot. So ito ay ating lihain lang. Ayan, tingnan natin kung alam na ba, maluwag na ba yan. Tapos lagyan muna natin ng langis. Ayan, para hindi agad-agad na kalawangin. Tapos lagay natin tong LC. Tingnan natin kung ayon. Okay na mga kabuting-ting.
Hindi na mahirapan yung may-ari dyan sa pagtanggal. Ayan. Lagyan natin ng grills pangharap. Mukhang matigas to ah. Matigas. Dali ha. Lagyan natin ng langis yan. Para hindi mahirapan yung may-ari pag nagtanggal. Tapos ganito-ganitohin lang natin ito. Para lumambot. Ayan. Pwede na yan. Ayan. Okay na ito. Ayan. Tapos ito yung ating takpan. Sana mag-swing ito. Lagay natin yung knob. Switch handle. So ayan, bali, yan ay naka 0. So saksak ko lang dito yung power cord. Pihitin ko dito sa number 1. Okay yan. May ikot na. Ayan o. Number 1 pa lang yan. Number 2. Number 3. So okay na ito mga kabuting-ting. So gamitin muna natin ito. Bali, ipan ko lang ito. Ayan. Layo lang natin ng konti. So dito naman tayo sa isa. Ayan. Hindi ko maalala kung ito ba ay aking ni-repair na. Baba natin yung camera natin. Okay, tanggalin natin ito. Tapos ikutin natin yung shafting kung ito ba ay malambot or matigas. Ayun, matigas. Matigas. Ikutin yung kanyang shafting. Tingnan natin kung ako ba ang nag-repair nito. Ewan ko ma'am, hindi ko rin maalala. Ayan, bali hindi ako nag-repair nito mga kabuting-ting. Dahil kung makikita nyo, ayan ni-repair na ito ng iba. Hindi naman ako nag-ano ng ganyan epoxy. Dahil in-epoxy na ito. Oo, epoxy yung kanyang housing ma'am. Epoxy yung kanyang housing. Dali ma'am, patayin ko muna. Hindi ako mapagpawisan. Ayan mga kabuting-ting Ito hindi ko pa ito ni-repair dahil ni-repair ko na nga kung sa pagka pinalitan ko ng capacitor. Tapos ito hindi na ako ang nag-repair niyan. Bali nag-DIY na lang siguro, basag yung kanyang yung kanyang housing. Tapos umangat pa naman mahirapan yata sinting nito Yan, try na lang natin itong i-tester muna. Kung kanina ay wala itong ugong. Ewan ko lang kung ngayon pagbalik ko na lang dito ma'am kung sakasakali kung wala kasi akong housing ma'am, housing nito nadala. Tester muna natin ito kung mayroon pa ba tayong makuhang resistance nito. Turn on lang natin. Ayan, wala na. So tignan natin itong kung mayroon tayong makuhang resistance dito sa dalawang linya nakakabit sa capacitor, itong wire. Ayan, wala din. Baka ito ay may patid mga kabuting-ting, dahil pwede itong may patid dahil yung kanyang mga dugtungan ay wala ng cable tie, kaputol-putol. So try natin ito i-repair kung ma-repair pa. Siguro yung pagtanggal nito, yung mga tornilyo na ito, tsaka yung tornilyo dito hindi ko na ipakita, pati yung tornilyo sa swing arm. So ayan, bali natanggal ko na yung mga tornilyo. So ito yung ating hugutin. Ayan. Ito mga nag-stack up lang ito mga kabuting-ting, kaya matigas ikutin yung kanyang shafting. Dito tayo sa motor mag-focus dahil wala itong wala tayong nakuhang resistance dito sa dalawang linyas capacitor. Ito may patid ito sigurado. Ayan. So try natin ito kung ma-repair pa ba. Bali pag ganitong ay dahan-dahanin lang natin ito. Dahil pag mga ganitong modelo na electric fan, yun maiksi lang yung mga hibla nito. Kailangan ito ay dahan-dahan lang. Dali mahirapan tayo sa kalisod nito
Ayan. Bali, tanggalin natin itong mga suklob, mga kabutingting. Para mabilang natin yung ano, hibla kung ilang piraso. Sigurado ito, may putol ito. Dahil wala tayong nakuha ang resistance dito sa ito, dalawang wire. Sana ma-repair pa ito. Cute ng plies, mga kabutingting, oh. Hindi ko ito plies. I-plies ko ewan ko kung bakit wala sa box ko. Buwang na. Mga malutong na yung mga suklob nito. Palitan na lang natin yan mamaya. Maingay yung sakyan. Kailangan ito dahan-dahan lang. Baka madagdagan yung patid. Mahirap ito, ah. Dali, ha. Putulin na lang natin ito para ma-wirings. Pero kaya i-check muna natin yung kanyang fuse nito kung okay pa ba. Dali, ha. On muna natin ito. Yung tester. Tingnan natin kung okay pa ba ang fuse nito. Ayan, wala na rin. Ay, dali, mali. Ayun, good pa pala ang fuse nito, oh. Kaso wala tayong nakuwang resistance kanina. Patid lang ito. Kaso medyo mahirap. Naiksi kasi yung ano nito, mga hibla. Tingnan natin. Ayun, may patid nga. Nakaiksi. May patid na isang piraso. Saan kaya yan nakakabit na kulay? Nahirapan tayo nito. Dali, gamit tayo ng disc probe. Tignan natin. Ayun, dito sa kulay blue, yung isang hibla na yon, sa ilalim pa man din. Ay, dudugtungan natin ng tanso yan, or hibla na tanso, para maihinang natin. Mahirap dahil maiksi yung mga ano, maiksi yung mga hibla. Basta ganito old model na yun, maiksi. So kita ko na yung ano niya, yung naputol. Dali, ha. Dudugtungan natin yan. Zoom in lang natin para kitang kita sa mata yung ginagawa. Ayan. Yung ko kung kita. Yung hibla na yan. Manipis kasi. Ito, oh. Ayan. Kiskisin lang natin yan. Ayan. Kiskisin lang natin ito. Gamit tayo ng liha. Kasi kung hindi natin ito kiskisin, basta na lang natin ito idugtong, wala itong kontak. Hirap na ito. Ayusin natin. Sana hindi madagdagan ng patid ito. Ayan. Pwede na siguro yan. So ito yung ating ano, tawag yan, dudugtong. Tapos dalawa yung kukunin natin na hibla. Tapos mahirapan tayo sa pagpulupot dahil maiksi. Ang gawin natin, bali dublihin natin ito, or 3 piraso na hibla. Kaya kukuha pa tayo ng isang hibla para lumaki-laki ang butas yung ipupulupot natin. Ayan. Kiskisin muna natin ito. Ayan. Tapos pulupot natin ito dito sa 3 hibla. Hirap. Ayan, pulupot natin. Ayan, tapos ito yung ating tanggalin dito sa puluputan, dito sa pumulupot. Hirap ano. Dali, ha. Lagay muna natin yan dyan. Kuha muna ako ng gunting. Ayan, meron na tayo dito ang gunting. Putulin natin yung dulo. Ayan. Tapos ito yung ating itutusok dito sa hibla na naputol. Bali para humaba. Kaso ang hirap itusok ng kagwang. Dali, ha. Dali. Ito yung ating ano muna. Tali muna natin ang cable tie.
para hindi tayo mahirapan sa kalisod. Yan. Tapos putulin na natin. Ayan. Tapos tusok na natin ito dito sa kita sa camera. Ayaw pumasok ah. Ay, hindi pala kita ang kagwang. Ayun, pumasok din mga kabutingting. Dahil natin. Nako, natanggal pa ang kagwang talaga. Hirap. No, 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 no. Ayun. Pumasok din. Hirap. Ipit natin para siguradong hindi na matanggal yan. Dali ha. Ganyan lang natin ito. Pinakamahirap pag agad anak, kamatis talaga. Natanggal na naman. Bungkok. Dali, ipasok ko muna ito ulit mga kabutingting. Dahil natanggal ulit. So yan, bali nadugtong ko na siya mga kabutingting. Yan o, nadugtong ko na. Kaso, hindi ko pa nahinang. So yan na yung ihinang. Ayan, nahinang na. Sunod, lalagyan natin ng spaghetti. Ito. Ilalagay natin ito doon sa pinaghinangan. Tapos dadahan lang. Baka maputol. Kaso, hindi magkasya ang kagwang. Dali, kuha tayo ng ibang spaghetti. Ito. Natiin lang natin ito. Medyo mahaba. Ayan. No, 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 no. Naku, hindi makapasok sinting. Ayan. Tapos, ayos lang natin ha. Di ating babalatan. Dali. Babalatan natin ito. Ipupulupot natin doon sa kulay asul na wire. Dahil doon ito nakakabit. Itong hibla na ito. Uy, wala kita. Ginagawa ang kagwang. Hirap mag-video. Ayan. Tapos, sana ba yung kulay blue na yun? Pasan doon pa sa ilalim. Ang kagwang talaga. Dali, putulin natin itong ibultay. Dahil na doon sa ilalim. Ayan. Pag ganito, tsaga-tsaga lang namin ito mga kabutingting. Pag wala ka tsaga nito, hindi mo ito marirepair. So, ito yung kulay asul. Asul nga ba? Dali, mukhang mali yata ah. Ayun. Ito yung ating ano dito, pulupot. Hirap. Hirap sa kalisod. Ayan. Sana walang napatid. Tapos ihinang natin yan. Doon pa sa ilalim kasi ang hirap. Ayan. Bago natin yan sukluban or itatali, yan ang ating itester kung mayroon na ba tayong makuhang resistance dito sa dalawang linya na nakakabit sa capacitor. Ayan, tingnan natin kung mayroon na ba. Kaso, zoom in, zoom out pala muna natin ito dahil hindi kita yung tester. Ayan. Nako, wala pa rin. Kamatis na. May naputol na naman siguro nito mga kabutingting. Mahirap pagka ganito talaga. Mahirap. Dali ha, tingnan natin. Nako, may naputol nga. Kamatis talaga. May naputol. Dali ha. Yan, bali hindi ko na siguro ipakita yung ano nito. Iba-wirings ko to ulit mga kabutingting. Hindi ko na ipakita. Kung ipapakita ko pa, hahaba yung video natin. Dahil mayroon na naman tong napatid. Kaya wala pa rin tayong nakuhang resistance dito sa dalawang wire na kamatis. Kaya pala siguro wala tayong nakuhang resistance. Dahil natanggal din ito ang kagwang talaga. Hay, inteng.
Bali kung mayroon na ba tayo makuha ang resistance. Patay, hindi ko napansin. Ang kagawang natanggal pala yung pinaghinangan dun sa nakakabit sa capacitor. Tingnan natin kung mayroon na tayo makuha ang resistance. Bali so dito natin ay all pala. All. Dapat nakakare sa all. So ito yon. Tingnan natin kung mayroon na tayo makuha. Wala pa rin. So ibig sabihin talaga ay mayroon talagang patid pa. So ano ko muna ito, i-wirings. Hanapin ko lang yung putol at hindi ko na ipakita. So ayan, bali update ko kayo dito sa aking ginagawa mga kabutingting. Bali yan, wirings ko na ulit. Tapos nagpalit na rin ako ng kapasitor dahil yung kapasitor na ito, yung dati kong ikinabit ay mababa na. Ayan pakita ko lang sa inyo. Tapos nagpalit na rin ako ng switch dahil yung switch nito basag. Yan tingnan nyo yung 320 na lang nanoparad ang nakalagay. So, ibig sabihin ito ay sira na kaya nagpalit ako ng bagong kapasitor. Tapos ito naman yung switch na pinalitan ko. Okay pa naman ito. Yun nga lang nabasag na lang yung biglang pagtornilyuhan kaya hindi ko na kaya pinalitan ko na. Yan, ito na yung aking pinalit. So dito rin ay sinilip ko na yung kanyang bushing nito. Wala naman siyang gasgas. At kung babasihan naman natin dito ay yan, wala ring groove. Pati rin dito sa kabila. Yan wala ring groove yan. Napakakinis. At saka yung mga bushing nito original pa. Kulay tanso. Dahil lumang modelo ito. Bali gagawin na lang natin ito ay maglangis. Medyo nahirapan ako dito dahil dalawa ang patid. Tapos maiiksi pa. Ang ginawa ko ay dinugtungan ko na lang ng mga wire para humaba. Mahirap pag ganito ang problema. Pero kung gusto mong ma-repair ang isang bagay, kailangan mo talaga mapagtiyagaan. Ako rin kasi ay pinagtiyagaan ko para sayang din kasi yung 250 mga kabutingting kaysa maghanap pa ako ng customer. Kaya pinagtiyagaan ko. So ito yung aking symbol. Siguro hindi ko na ipakita yung pagka-symbol nito. Marami na rin naman akong upload dyan kung paano maka-symbol ng ganito. Tapos yung una natin ginawa ay madali lang naman. Basta madali lang. Medyo dito siguro ako sa mahirapan dahil kung makikita nyo, medyo maganit. Iwan ko lang kung maganit. Try ko na lang tignan dito mamaya kung bakit siya maganit. So stipot muna kayo dyan at tornilyo ko muna yan. So ayan, bali na tornilyo ko na yung pinakamotor niya. Pero kahit anong align ko ay maganit talaga ikutin ito. Posibleng may problema ito dito sa gear. Kaya titignan natin ito. Nahirapan ako dito sa isang ito mga kabutingting. Basta may patid talaga, mahirap. Lalo na kung gusto mong mabuo. Mahirap. Ayan. Medyo maganit talaga. Try natin itong i-align. Siguro na sobrahan ito sa pagpukpok kaya nabasag. Naku, patay tayo nito. Dali, i-align ko muna ito mga kabutingting. Hindi ko na ipakita. Baka mahirapan ako sa pag-align nito. Tatagal o haba yung video natin. So yan, bali update ko dito sa aking ginagawa. Medyo nahirapan ako doon sa pag-align sa housing. Pero bali kailangan talaga yan palitan mga kabutingting dahil tingin ko hindi na magtatagal yan kung ito'y matutumba. Pag ganito dahil yung kanyang nilagay dito na epoxy sa ilalim, nag-crack na. At hindi ko na ipinakita yung pag-assemble nito. Bali yung nagiging problema lang naman ito ay may dalawang hibla na patid. At pasensya na kung hindi ko na ipinakita yung nito, pag-assemble. Bali nagpalit na rin tayo dyan ng kapasitor dahil mababa na. So ngayon ay ititesting na natin ito. Pero ito yung mandar na. Kita na nga ito ng mayari. Kaso yung kanyang switch hindi nga lang tapat mga kabutingting dahil ito kasing switch na ito ay switch ito ng para sa box fan. Kaya medyo hindi siya tapat. Dapat ayan ay pagkaganyan naka-on na yan. So ayan ay number 1. Nakikita nyo gumagana na at nagsiswing din. Medyo nahirapan ako sa isang ito. Pero at least kahit papano ay na-repair ko rin. Ayan number 2. Number 3. Ayan tapos yung isa ay kanina pa yan. Bali nagpa-electric pan ako dahil mainit. Tapos nagpa-electric pan din kasi yung may-ari. Ayan yung may-ari. Ayaw ko ipakita yung mukha niya dahil ayaw niya baka mapaul si Inting. Kaya tama lang yung hanggang paa lang. Maganda naman yung cutex ni ma'am So ayan, bali dito ko na po tapusin yung video natin sa araw na ito. Bali perfect yung dalawa. Kahit nahirapan si Inting. So ayan, kung mayroon kayo dito natutunan, baka pwede pong palike. Tapos
paki-share at higit sa lahat, kung bago po kayong napadpa dito sa aking munting channel, baka pwede pong hilingin ko po ang inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify po kayo pag meron akong mga bagong i-upload na video. So ayan, ako'y mag-iiwan na po sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting. Yan, bye bye na po!